Posibleng magbago ang guidelines ng COMELEC para sa mga social media page ng mga kandidato. Ayon kay Chairman George Garcia, hindi na nito sakop pa ang mga social media account ng mga pribadong individual na magpapakita ng suporta sa isang kandidato. Si Margaret Gonzalez magbabalita. Hindi na sasakupin ng guidelines ng COMELEC sa pagpaparehistro ang social media pages na gagamitin sa pangangampanya ang mga pribadong individual. Yan ang bagay na ipanunukala ni Chairman Attorney George Garcia sa COMELEC Anbank. Sa naunang patakaran o guidelines kasi na nilabas ng komisyon, maging ang isang pribadong individual na magpapahayag ng kanyang suporta sa isang kandidato ay kailangang magparehistro ng kanyang account sa komisyon. Aminado si Garcia, hindi nila pwedeng saklawin ang constitutional rights ng isang pribadong individual sa kanilang paghihigpit sa paggamit ng social media ng mga kandidato at political parties. Any provision sa guidelines namin na may patungkol sa private individuals, pinapatanggal po ng inyong lingkod. So asahan nyo sa linggong ito, may aksyon ng Commission and Bank kung i-approve yung ating panukala upang kahit paano maprotektahan yung constitutional rights ng bawat isang Pilipino sa tinatawag nating freedom of expression and freedom of speech. Iba naman sila, yung mga private individuals, sa mga kandidato, sa mga political parties. Talagang dapat naman may regulasyon. Pero yung private individuals, the COMELEC should not really regulate them. Ayon kay Garcia, hindi sila mangingialam sa kahit anong ipopost ng mga kandidato sa kanilang mga social media page. Pero pakiusap nito, huwag magpalaganap ng fake news at mga content na may kabastusan. Sa pagpaparehistro ng mga kandidato ng kanilang mga social media accounts, kailangan nilang suportahan ito ng affidavit sa komisyon. So yung affidavit lang naman, para lang kahit paano, may responsibilidad mismo yung kandidato o yung political parties na naglagay po nito. Hindi yun para habulin sila or whatever. And ang purpose lang natin dyan, para maiwasan na misrepresentation, misinformation, at saka fake news. At least alam natin pati kung sino nga habulin. Samantala, magsasanib puwersa naman ng COMELEC at ang MMDA para sa pagbabantay sa mangyayaring halalan sa 2025. Ito ay kasunod ng kanilang nilagdaang Memorandum of Agreement araw ng Martes. Ilan sa i-deputize ng komisyon ay ang mga personal ng MMDA na mag-monitor sa eleksyon, maging ang mga kagamitan na kakailanganin ng command center ng komisyon. Napag-usapan po namin yung ating po mga body cameras na pwedeng i-deploy sa mga critical areas para i-monitor po na maging maayos yung eleksyon. Ganon din po yung deployable cameras natin, ipapagamit po natin sa COMELEC para to ensure na yung delivery ng mga election paraphernalias ay magiging maayos din at wala pong aberya. So lahat po yan, hindi lamang po yung mga gamit, kundi pati personnel po ng MMDA ay nasa disposal ng COMELEC. Ang COMELEC gusto namang mabigyan ng incentives ang mga personal ng ibang ahensya tulad ng MMDA na magiging katuwang nila sa operasyon sa halalan. So halimbawa po, yung mga ilang pili na mga tauhan ng MMDA ay magagamit namin. Siyempre maliban doon sa talagang regular nilang trabaho, iba kasi ang election duties. And siguro, hindi man namin kayang pasweldohin o bigyan ng honoraria. Yung lahat, kahit man lang paano, sa mga magitan man lang ng service incentive leave at iba pang klaseng benepisyo ay mai-offer natin sa kanila. Maging ang operation daw para sa pagbabaklas ng mga oversized na mga election poster, pagtutulungan din niya ng MMDA at COMELEC. Pero aminado ang komisyon na walang magagawa ang COMELEC sa mga lumalabas na mga election material ngayon na mga tumatakbo. Pagdating kasi sa darating na halalan, maikukonsidera lamang na kandidato ang mga aspirant kapag nagsimula na ang campaign period sa Pebrero para sa mga tumatakbo sa national post. Lahat ng mga posters na nasa kalsada, yung mga pagkalalaking mukha nila, o kung nakikita natin sa social media, radyo, telebisyon, dyaryo, yan po ay hindi pa pangangampanya. Wala pong premature campaigning sa kasalukuyan. At dahil walang premature campaigning sa kasalukuyan, walang paglabag pa sa election law. Ang kapangyarihan ng COMELEC ay papasok pa lang sa Enero 12, yung tinatawag natin na election period. And therefore, wala pa kaming kapangyarihan na pigilan sila. Kung meron man na paglabag, maaaring yung mga city ordinances or municipal ordinances na kinakailangan sundin ng mga kandidato. May mga binaklas na raw na election poster ang MMDA sa kabaan ng EDSA dahil sa pagsasabit nito sa mga ipinagbabawal na lugar o bagay tulad ng streetlights. Ayon dito, anumang obstruction o balakid sa kalsada at mga motorista, political poster man yan o hindi, babaklasin nila.
Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.